Lulutuin natin chicken sotanghon soup o pansit lang. Ibig sabihin, sabaw na may noodles. Kung nabasa nyo nung kayo ay high school ang El Filibusterismo, ito ang iniinom kapag may sakit, sopas. So ito ang mga pinrepair natin. So sabaw, merong sotanghon. Kasi sabaw na may noodles, yun ang ibig sabihin ng langlang. At pwede nyong hulugan ng iba't ibang mga gulay na malulutong katulad ng carrots, celery, chicharo, at syempre yung mga pampalasa natin, yung luya, bawang, sibuyas. So ito yung ating mga sahog na pinrepair. Sibuyas, bawang, luya, mamaya ending lalagyan natin ng dahon ng sibuyas, celery, mga pampalasa, at kasama ng celery, asin, paminta, or patis. Yan yung mga gagamitin natin. Tapos, ang pinakamagpapalasa, yung chicken natin, kasi chicken noodle soup nga ito. At meron din tayong bola-bolang pork. Tapos, kung gusto nyo, medyo, kasi si Doc talagang namimiss niya nung maliit siya, yung kulay pula na atsyete. So, papatakan natin ng konti. Ito na po, umpisahan na natin ng pagluluto ng ating chicken sotanghon soup. So, pinakulo na natin itong ating tubig. Yan, so kumukulo na yung ating tubig. At ilalagay po natin yung ating manok. Yan. So, yan. So, meron tayong mga manok. Actually, itong manok natin, para maging mas malasa, pwede nyo siyang timplahan. 30 minutes, ang technique po dito, 30 minutes, bago ninyo isalang, timplahan nyo na ng asin, ng paminta. Para mas malasa, manuot yung lasa. Yan. So, 30 minutes before, gagawin nyo na. Sa mga iluluto nyo, kahit fried chicken or pork chop, pwede lahat yan. So, kung timplahan nyo na 30 minutes before, mas magiging malasa. So, ilagay na natin dito sa ating kumukulong tubig. Dahil chicken noodle soup nga, itong ating lulutuin. Yan. Pakuluin lang hanggang maluto. Yung iba gusto buo. Yung iba, pag naluto, pwede nyong himayin. At ilalagay na natin yung ating mga pampalasa tulad ng luya. Yan. Kailangan natin itong luya. Ipapaliwanag natin bakit. At ilagay na natin yung ating mga aromatics o pampabango. Bawang, sibuyas. Okay. Lagay natin lahat yan, habang kumukulo siya. Yan. So, itong mga gulay natin, ending na yan kasi gusto natin crunchy. Okay. Nag-prepare din tayo ng, so kung meron kayong giniling dyan, yung mga tira-tira nyong giniling, pwede nyong lagyan ng egg. Isang egg, konting giniling. Tapos, kung meron kayong mga mushroom, pwede nyong ilagay dito at bilugin ninyo. So, yung finished product, ganito na. Okay? So, may chicken kayo, may pork kayo. At, importante, dun sa sabaw natin, okay, so hintayin lang natin sila, na kumulo. Tapos, pwede nyo na rin pong timplahan ng patis. So, paano magiging healthy ang inyong sopas? Yung sopas, kapag may buto-buto, kaya pumili tayo yung medyo mabuto na chicken. O kaya manok, may meat, may gulay, magbibigay na ito ng lahat ng pangangailangan yung vitamina at saka mineral. Okay? At lagyan nyo ng sari-saring gulay na sahog. Okay? Bakit? Para yung mga bata, mapakain natin ng gulay. Ito ay kailangan natin kasi ito yung mga anti-cancer, para sa puso at para sa diabetes. At syempre, pag nagsopas muna tayo, ano ba yung mga benefits? Bakit nagiging healthy yung ating sopas? Kapag nagsopas muna tayo, bago kumain, mas lesser na yung calories kasi mabubusog ka agad. So, bagay ito sa mga nagpapapayat o yung gusto magpaliit ng baywang. So, mag-soup muna kayo. Ika nga, mag-soup and salad muna kayo sa mga nagda-diet. Tsaka,
dahil nilagyan nyo ng protina, okay, tsaka fiber, mas nakabubusog to at nakakabawas ng gutom. So, yung mga may sakit naman, katulad ng mga nagdadayariya, ang maganda dito, mas hydrated kayo. So, yung mga taong maplema din, kailangan nila ng maraming mga liquid. So, pang-hydrate din to. Yan. So, naluluto na. Pumuputi na yung laman ng ating pinakukulo. At para hindi maging high calorie yung inyong sopas, huwag nyo na hong dagdagan ng mga cream o kaya naman yung mga butter, gatas, keso. Better yung mga low calories lang. Para, wag na po yung mga butter para low calorie. Tapos, iwas sa sobrang asin o patis. Dagdagan nyo na lang po ng bawang, sibuyas, luya, kamatis, pwede din, celery. So, eto, kaya meron tayong mga celery. Yan, actually, ang purpose nito pangpalasa. Pwede pa nga yung mga dahon-dahon tulad ng mga thyme, yung mga oregano, pag yung mga Italian soup, yun po yung mga nilalagay. Pero tayo, simple lang, mga Pilipino. Pwede na tayong celery, tapos yung dahon ng mga bay leaf, yan, pwede na yan, bawang, sibuyas. Tapos, pwede po konting asin. Yan, konting asin lang yung ilalagay natin, o kaya naman, konting patis. Pwede din yon. Yan yung mga pampalasa natin para masarap-sarap ng konti yung ating soup. Tapos, pag maraming buto-buto, yung inyong niluluto, katulad nito, so mas marami siyang mga buto-buto. Ang maganda dito, mas naglalabas ng calcium, magnesium, collagen, para dun sa ating mga buto o joints o kasu-kasuan. Sabi nga ng University of Nebraska Medical Center, yung chicken soup, laban yan sa pamamaga ng cellula. Dun sa ating ilong, relief, pag malamig. Tapos yung mga sibuyas, may protina din yan yung nilagay natin. May calcium, sulfur, para mabawasan yung sipon. Pag may carrots, dumadami yung vitamin A. So, para sa WBC naman yan, panlaban sa infection. Tapos, itong chicken soup, meron din siyang sustain, nagpapalabnaw ng plema. So, yung protina, tsaka 'di ba, kaya nga natin nilalagyan ng mga meat. Yung protina nito, ito yung magpapalakas sa atin. So, dito sa pansit lang, pagluto na, malapit ng maluto, nasa sa inyo kung gusto nyo buo o gusto nyo himay-himayin to, kung gusto nyo padamihin. Tapos, ilalagay nyo na rin yung binilog ninyo na pork. Yan. So, nagbilog din tayo ng pork. Kasi pag dun sa bandang Ilonggo, gusto nila, sabi nga nila, meron ding mga pork. Yan. So, maaamoy nyo, ang bango-bango na talaga nung ating celery. Tapos, ito pa yung manok. May tryptophan to ha, yung ating chicken soup, pampasaya at pampaganda ng tulog. Tapos, nilalagyan natin ng noodles, hindi ba? Ito na yung carbohydrates natin para mas busog tayo. So, sabi ko nga, yung mga pinakulo ang buto-buto, may calcium, magnesium, phosphorus, silicon, sulfur, collagen, glycine, glucosamine, chondroitin para sa ating mga joints. Tapos yung mga amino acids sa chicken soup, maganda yan sa pagtunaw sa tiyan, pangpagaling ng respiratory system, at saka ng immune system natin. So, pag nagpapagaling, kapag may sakit, bagong opera, bagong panganak, nagbe-breastfeeding, ito yung mga pwede nating ipakain. Sabi nga, pwede nyo nga lagyan to ng mga chicken feet para more collagen. Okay? Yan. So, ganoon po para healthy ninyo yung inyong sabaw. So, makikita nyo, ang ganda na ng kulay, sari-sari na yan. So, pagluto na itong ating mga meat, gaya nito, medyo luto na yung ating meat. Ang ending nito, ilalagay na natin yung ating noodles kasi ito nga lang nga itong ating niluluto.
Okay? Yung carrots, ending na yan kasi, or pwede rin, kung gusto nyo nang unahin, yan. Pwede po carrots, chicharo, tapos pwede rin hiniwa-hiwang mga cabbage o repolyo, any gulay na crunchy, pwede nyong ilagay. Tapos, depende sa gusto nyong dami. So, ako medyo konti lang. Pag sinabing lang kasi either may sabaw o yung wala. So, tayo mas gusto natin yung sabaw na merong noodles. Yan, di ba? Ang ganda ng kulay. O, lagay natin dyan para maganda yung kulay. May orange, may green. Tapos, ilalagay nyo na yung inyong noodles. Yan. Okay. Yan, yung ating noodles. Yan, kahit half muna, lagay natin. So, makikita nyo, yan, sandali lang po at luto na to. So, kung gusto nyo bang mapula or hindi, yung iba mas gusto, mas clear soup. So, pwede tayo magdagdag na a little water. Pag gusto nyo mas mapula, pwede kayong maglagay ng konting atsuete powder. Okay. Pero ito gawin ko na munang white kasi para kita nyo yung finished product. Makita nyo yung mga gulay. Yan. Pero di ba minsan dun sa Quiapo, yung mga mapupula yung mga binibili natin, masarap din ho yun. Okay. So depende kung gaano karami yung gusto ninyong noodles na sotanghon. Pwede rin yung iba, Mickey, Mami, kung ano po yung gusto nyo. Pero ito yung madalas gamitin, yung sotanghon. Okay? So, ito na po ang ating chicken noodle soup. Yan, para mas kita nyo lang. Kaya a little less yung aking sabaw. And, pag ending na po, i-off nyo na. Ganun kabilis yung sotanghon? Oo. Tapos, pag nilagay nyo na sa bowl, tsaka nyo lalagyan ng inyong green onions. At kung sinipag kayo, naggawa kayo ng toasted na bawang, pwede nyo na rin ilagay. Yan. Okay? Kung may bawang kayo, nag-toast kayo ng bawang kanina, pwede nyo na rin. Yes, mabilis maluto. Tsaka nag-absorb. So, ito po, complete food na. Tinuruan natin kayo para gumawa paano maging healthy ang inyong sopas. So, matutuwa po ang inyong asawa, ang inyong anak, nanay, tatay, kasi malambot to. Lalo na kung tag-ulan at malamig kung December. Salamat po.